Alalang-alala ito si Sir Dado sa ginawang pag-upload ng video nila ni Princess na hinahanap nito ang kanyang nanay Lope na baka ito ay magiging mitsa sa kanyang kapahamakan lalong-lalo na maraming mga masasamang tao na nagpapanggap lamang at nangluloko. Pero ayon naman sa kanyang ninong ay hindi nila basta-basta maluloko itong si Princess lalong-lalo na lumaki itong sa city jail at marunong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero napaka-protective ito ni Sir Dado at alalang-alala pa rin sa kanyang tinuturing na anak. Habang si Onsi naman ay ganun din ang nararamdaman na ang iba ay nagpakilala na kilala nila umano itong si Lope pero bandang huli ay gusto lamang makipagkaibigan dito kay Onse. Pero mayroong tawag na nagpakilala na kilala nila umano itong si Lope at gustong makipagkita sa nasabing lugar. Pumunta naman ito si Princess at sumunod itong si Onse. Pero pagkarating ni Princess ay ibang tao ang naratnan na gustong sa pilitan na dalhin itong si Princess. Pero ayon na rin sa natutunan ni Princess na self-defense ay naprotektahan niya ang sarili. At dumating na rin itong si Onse na kunwari may tinatago na baril at tinututukan itong masamang tao na nagkukunwari kaya napilitang umalis na lamang na paika-ika dahil nabugbog ito ni Princess. Doon napagtanto ni Princess na tama ang kanyang tatay na hindi maganda ang ginawa nila pero may isang nag-text pa rin na nakilala nito si Guadalupe o Lope at dahil na rin sa pangungulila ni Princess ay pumunta pa rin ito na hindi alam ni Onse at doon nadala siya sa address kung saan nakatayo ang negosyo ni Charlene at doon nagkita sila ni Princess. Sa pagkita ng dalawa ay nakatingin lalo itong si Charlene na malapit ang kanyang kalooban sa bata. Lalong-lalo na sinabi ng kanyang kapatid na magkamukha o magkahawig itong si Princess at saka si Charlene noong kabataan pa ito ni Charlene. Doon sinabi ni Charlene na dati niyang sales girl itong si Guadalupe Pascual at mabait na tauhan niya. Kaya dinala ito ni Charlene itong si Princess. Pero ito'y puntod na lamang. Iyak ng iyak itong si Princess na hindi matanggap na hindi niya na makita talaga ang kanyang nanay. At sa awa ni Charlene ay pinapayapa niya itong si Princess na hinihimas ang likod ng umiiyak na Princess. Samantala nagkita naman si Divina at itong si Liberty na unang kita pa lamang ni Liberty dito kay Divina ay nagustuhan na ang mga diamante na sinusuot ni Divina at dito nagpakilala ang isa't isa at muli rin silang nagtagpo nang nakita nito si Liberty na parang sinisilbihan ito ang kanyang boyfriend kaya binigyan ng tip ni Divina itong si Liberty na huwag masyadong clingy dito sa kanyang boyfriend. At baka iiwanan rin. Pero ayon kay Liberty, hindi magagawa ito ng kanyang boyfriend sa kanya, lalong-lalo na first and last boyfriend niya na umano ito. At sinisigurado rin ni Liberty na mahal siya ng kanyang boyfriend. Samantala umuwi si Sir Dado sa kanilang bahay at hindi makita si Princess kaya pumunta sa bahay nila ni Onse at hinahanap si Princess. Doon napagtanto ng dalawa na pumunta na naman itong si Princess sa nag-text dito kay Onse. Maya ng konti ay dumating si Princess na nakita nila na lumong-lumo at namumula o namumugto ang mata. Alalang-alala itong si Sir Dado sa kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Doon ipinagtapat ni Princess ang nangyari na wala na palang mahahanap siya na kanyang ina dahil natagpuan niya ang kanyang ina doon na sa puntod na dinala siya doon sa nakakakilala sa kay Guadalupe Pascual. Umiyak itong si Sir Dado na mahal ang kanyang asawa, lalong-lalo na si Princess na buong akala niya ay si Guadalupe o Lope Pascual ang kanyang totoong ina. Nagkaharap na si Divina at ang kanyang totoong anak na si Liberty at itong si Charlene at ang kanyang totoong anak na si Princess. Aabangan natin ang paghaharap nila ni Sir Pascual at Divina sa susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.